What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa ikalawa sa huli nating aralin para sa quarter 4. At ang ating aralin ay tungkol sa voluntarismo at pakikilahok sa gawaing pampulitikal. Class, sa lesson na ito, pag-uusapan natin kung paano nagiging mahalagang puwersa ang kabataan sa pag-unlad ng bansa. Hindi lang kayo future leaders, kayo present contributors na. Ang aralin ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang kabataan ay hindi lamang tagamasid sa lipunan kundi aktibong kalahok sa pagbabago. Habang mas maaga natin nauunawaan ang ating papel, mas nagiging handa tayo sa responsibilidad bilang mamamayan. Tandaan, ang pagiging kabataan ay hindi lang sa pakikilahok. Ito ay isang lakas. Habang nagle-lesson tayo, isipin ninyo kung paano kayo personally makakatulong sa ating lipunan. Hindi lang ito theory, real-life application din ito. Sa pagtatapos ng aralin, hindi lang kaalaman ang inaasahang makuha ninyo, kundi kakayahang magplano at kumilos. Mahalaga rin na matutuhan ninyo kung paano ipahayag ang inyong saloobin tungkol sa mga isyung panglipunan. Ang layunin ay mahasa kayo bilang responsableng kabataang mamamayan. Simulan na natin ang talakayan. Ating talakayin ang pakikilahok pampulitikal. Ang pakikilahok pampulitikal ay aktibong pakikiisa ng mamamayan sa pagboto, konsultasyon, youth forums at community decision making. Hindi lang politiko ang may papel sa politika. Kahit estudyante, may boses. Halimbawa, kapag sumali ka sa youth consultation ng barangay, political participation iyon. Hindi kailangan maging politiko upang makilahok sa mga gawaing pampulitikal. Kahit simpleng pakikinig lang sa balita o paglahok sa diskusyon ay bahagi nito. Ang mahalaga ay may kamalayan at pakialam tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ang pampulitikal na pakilahok ay hindi lang pagboto tuwing eleksyon. Kasama rito ang pakilahok sa konsultasyon, forums, youth councils at community decision making. Ibig sabihin, may boses ka sa direksyon ng iyong komunidad. Kapag nakikilahok ang kabataan, mas nagiging inclusive ang governance. May napapakinggan ang concern ng iba't ibang sektor. Sa ganitong paraan, natututo rin ang kabataan ng responsibilidad bilang mamamayan. Hindi kailangang opisyal ka sa gobyerno para makilahok. Sapat na ang pagiging aktibo at may malasakit. Ano nga ba ang mga paraan ng pampulitikal na pakikilahok na pwedeng gawin ng mga kabataan? Maraming paraan para makilahok ang kabataan sa politika ng positibo at makabuluhan. Halimbawa, ang pagsali sa youth organizations ay training ground para sa leadership. Ang pag-attend sa consultations ay pagkakataon para ipahayag ang boses ng kabataan. Kahit simpleng pagsuporta sa advokasya ay anyo ng civic participation. Hindi kailangan malaki ang platforms. Ang mahalaga, may pakialam ka sa nangyayari sa lipunan. Sa ganitong gawain, nahuhubok ang ating pagiging responsableng mamayan. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pakikilahok. Ano ang ambag ng kabataan sa gawaing pampulitikal? Aminin natin, ang kabataan ang pinakamabilis matuto ng bagong trends at technology. Kaya malaki ang ambag ninyo sa modern solutions ng society. Malaki ang maitutulong ng kabataan dahil sariwa ang kanilang pananaw at ideya. Madalas sila ang nagdadala ng bagong solusyon sa lumang problema. Kapag nakikilahok ang kabataan, mas nagiging balanse at inklusibo ang proseso ng pagpapasya. Sunod naman ay ang voluntarismo. Ang voluntarismo ay ang kusang loob na pagtulong sa kapwa at komunidad nang walang hinihintay na kapalit. Kapag tumutulong ka sa clean-up drive kahit walang grades o bayad, voluntarism iyon. Ibig sabihin, ginagawa mo dahil gusto mo makatulong. Ang voluntarismo ay hindi lamang pagtulong kundi pagpapakita ng malasakit sa kapwa at komunidad. Hindi kailangan ng bayad o gantimpala upang makagawa ng kabutihan. Sa katunayan, ang tunay na sukatan ng voluntarismo
ay ang intensyon mo na makatulong. Bakit mahalaga ang voluntarismo? Nagpapalakas ito ng komunidad, nagkakaroon ng malasakit, natututo ng leadership, at nagkakaroon ng real-life skills. Minsan mas marami ka pang natututuhan sa volunteer work kaysa sa classroom. Teamwork, problem solving, at communication skills ang nahahasa rito. Sa pamamagitan ng voluntarismo, natututo ang kabataan ng disiplina, makikipagtulungan at responsibilidad. Nagiging daan din ito upang maranasan nila ang tunay na kalagayan ng lipunan. Dahil dito, mas nagiging makabuluhan ang kanilang papel sa kaunlaran ng ating bansa. I-apply natin ang pagboboluntarismo sa mga SDGs na ating napag-aralan noong ikatlong markahan. Tingnan ninyo, simple lang ang mga activities pero align na sa global goals, hindi lang sa isang komunidad kung saan nakatira ang mga kabataan. Halimbawa, sa SDG 4, tutorial volunteers, SDG 1 and 2, feeding program, SDG 3, anti-bullying campaign, and SDG 13, environmental signages. Ibig sabihin, kahit maliit na project, global impact ang ambag. Makikita sa mga halimbawa na ang simpleng proyekto ay maaaring makatulong sa malaking layunin. Pinapakita rin ito na maraming paraan upang makilahok depende sa kakayahan at interes ng bawat isa. Ang mahalaga ay ang pagiging aktibo at may layuning makatulong. Mas isa-isahin pa natin at bigyan ng sapat na pagpapaliwanag ang bawat SDGs na nabanggit. Una muna ay sa SDG 4 tungkol sa edukasyon o pagiging tutorial volunteers. Education is a powerful tool for change. Kapag tumutulong ang kabataan sa kapwang mag-aaral, tumataas ang literacy rate. Sa simpleng pagtuturo, nakakatulong ka na sa national development. SDG 1 and 2. Hunger affects learning and health. Kaya naman, isa ang feeding programs na makatutulong bilang isang voluntaryong pagsagawa. Ang feeding programs ay hindi lang charity investment, ito sa future generation. Kapag busog ang bata, mas handa siyang matuto. SDG 3, anti-bullying campaigns. Mental health is part of our health. Kapag safe ang school environment, mas nagiging productive ang learners. Ang kabataan mismo ang best advocates laban sa bullying. And for SDG 13 and the environment, pwedeng pagsagawa o lumikha ng environmental signages. Visual reminders influence behavior. Kapag may signage tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, mas nagiging conscious ang tao. Awareness leads to actions. At marami pang mga gawain na pang kalikasan like tree planting, cleanup drive, at marami pang iba. Ngayon naman, paano magsagawa ng plano para sa pakikilahok? We have here Youth Summit Plan. Isang programang naglalayong palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa SDGs sa pamamagitan ng pagpaplano, pagsasanay, at aktibong partisipasyon. Ang Youth Summit ay parang training ground ng youth leaders. Dito hinuhubog ang kakayahan ninyo na maging agents of change. Ang Youth Summit Plan ay nagsisilbing gabay kung paano magiging organisado at epektibo ang mga proyekto ng kabataan. Hindi lamang ito simpleng plano kundi isang istrukturang naglalayong paunlarin ang kanilang kakayahan sa pamumuno. Pinapakita rin ito na mahalaga ang sistematikong paghahanda sa anumang inisyatiba. Youth Engagement Plan naman, ito ay mas focus sa SDGs. Layunin nito na palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa komunidad, isama sila sa decision making, at bigyan sila ng boses. Kapag kasama ang kabataan sa planning, mas nagiging relevant ang proyekto dahil alam ninyo ang tunay na needs ng youth sector. Ang SDGs ay pandaigdigang layunin, kaya mahalaga ang partisipasyon ng kabataan upang makisatuparan ito. Kapag may malinaw na plano, mas nagiging direkta ang kontribusyon ng kabataan sa mga layuning ito. Pinapakita rin ito na ang lokal na aksyon ay may global na epekto.
Participatory planning. Ito ay pamaraan kung saan kabataan mismo ang nagpaplano, may workshop training, and it is a community-based approach. Hindi lang kayo tagasunod, dito kayo mismo ang planners. Mas nagiging meaningful ang proyekto kapag kayo ang nagdisenyo nito. Ang participatory planning ay proseso kung saan lahat ay may boses sa pagpaplano. Kapag sama-sama ang pagdedesisyon, mas nagiging makatarungan at epektibo ang resulta. Natututo rin ang kabataan ng tamang respeto sa opinyon ng iba at tamang pakikipag-usap. Youth Empowerment Framework. Ito ay may 4 na prinsipyo: development-oriented, participatory focus, equity-centered, and rights-based. Ang empowerment ay hindi lang confidence. Ito ay pagkakaroon ng kakayahan, alaman, at pagkakataong kumilos para sa pagbabago. Ang framework na ito ay parang gabay na nagsasabi kung paano magiging handa ang kabataan sa aktibong pakikilaho. Pinapaalala nito na ang tunay na empowerment ay hindi lamang pagbibigay ng kapangyarihan, kundi pagbibigay ng kakayahan at kaalaman. Pag empowered ang kabataan, nagiging mas handa silang maglingkod sa lipunan. Dumako naman tayo sa pagpapaliwanag ng mga kahalagahan ng pakikilahok. Ang pakikilahok ng kabataan ay nagpapalakas ng demokrasya, nagpapabuti ng proyekto at nagpapabilis ng pagbabago. Kapag maraming kabataan na aktibo, mas nagiging progressive ang society dahil mas dynamic ang ideas. Kapag aktibo ang mamamayan, mas nagiging matatag ang demokrasya at lipunan. Ang pakikilahok ay nagpapakita na may malasakit tayo sa kinabukasan ng bansa. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa mga taong handang makilahok. Pananaliksik na batayan tungkol sa pakikilahok. Batay sa pag-aaral ng mga sumusunod na may akda, mas nagiging epektibo ang SDG programs kapag kabataan ang aktibong kalahok. Ibig sabihin, hindi lang opinion ito. Ito ay research-based. May ebidensya na kapag youth ang involved, mas successful ang mga programa. Ang nabanggit na sa liksik ay mula sa action research na may pamagat na Creating a Sustainable Development Goals-Oriented Youth Engagement Plan. Ang action research ay pag-aaral habang ginagawa ang proyekto. Ibig sabihin, hindi lang theory ang basihan kundi actual implementation. Pinapakita ng study na kapag kabataan ang involved, tumataas ang success rate ng projects. Dahil dito, malinaw na ang youth participation ay hindi optional. Essential ito. Dito na tayo sa buod ng ating aralin. Mahalaga ang papel ng kabataan sa lipunan. Ang voluntarismo ay daan sa kaunlaran. At ang pakikilahok ay kapangyarihan. Kung may key takeaway kayo today, ito iyon. Hindi adlang ang edad para makatulong sa bansa. Ang mahalaga ay may malasakit at aksyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng aralin na ang kabataan ay may mahalagang papel sa pambansang kaunlaran. Hindi lamang sila kinabukasan ng bayan, kundi bahagi na ng kasalukuyang pagbabago. Ang tunay na sukatan ng pagkatuto ay kung paano natin ito maisasabuhay sa totoong buhay. Dumako na tayo sa mga gawain at pagtataya. Unang gawain, Youth Action Plan. Bumuo ng plano ng proyekto na nagtataguyod ng likas kayang pag-unlad. Isipin ninyo na kayo ay youth leaders. Ano ang project na gusto ninyong gawin para sa inyong community? Dapat ito ay realistic at doable ang plano. Ito ang susundin ninyong format ng real project proposal. Ganito rin ang ginagamit sa actual community planning, kaya para na rin kayong gumagawa ng tunay na civic project. Narito naman ang criteria para sa pagmamarka ng inyong output. Hindi lang creativity ang tinitingnan dito. Importante rin ang practicality. Ang goal ay makagawa kayo ng planong pwedeng maisagawa sa totoong buhay. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating pagtataya. Basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Hindi lang definition dito ang hinahanap, kundi application. Ibig sabihin, kailangan gamitin nyo ang natutuhan sa real-life situation.
Isipin ninyo kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa sitwasyon. 1. Nakakita ang SK ng proyekto tungkol sa cleanup drive at sumali ang maraming kabataan. Ano ang pinapakita nito? C. Kapag nakikilahok ang kabataan sa community projects, mas nakakatulong sila sa kaayusan ng kapaligiran. Iyan ay direktang ambag sa development. Hindi kailangan malaki ang proyekto para makatulong. 2. Nag-organisa ang grupo ng tree planting. Ano ang epekto nito? D. Ang pagtatanim ng puno ay may pangmatagalang epekto sa kalikasan. Nakakatulong ito sa climate balance at kalusugan ng tao. Isa itong konkretong halimbawa ng sustainable action. 3. Isinama ng barangay ang youth representative sa meeting. Bakit mahalaga ito? C. Ang kabataan may fresh perspectives. Minsan sila ang nakapagbibigay ng creative solutions, kaya mahalagang isama sila sa decision making. 4. Nagpatupad ang school ng recycling project na may monitoring. Ano ang layunin nito? D. Ang tunay na environmental project ay may long-term goal. Hindi lang ito for compliance, ang mahalaga ay may real impact. 5. Bakit mahalaga ang monitoring ng proyekto? B. Monitoring helps improve projects. Dito nalalaman kung effective ang strategy, kung may problema, pwedeng baguhin agad. 6. Paano nakatutulong ang disiplinadong kabataan sa kalikasan? D. Ang disiplina sa simpleng gawain tulad ng waste segregation ay may malaking epekto. Kapag maraming gumawa nito, naging sustainable ang community because small actions create big results. 7. Bakit mahalaga ang pakikipagtulungan sa LGU at NGO? D. Ang projects ay nangangailangan ng resources. Kapag may partners, mas nagiging feasible ang implementation. Collaboration strengthens outcomes. At dyan natatapos ang ating talakayan tungkol sa pampolitikal na pakikilahok at voluntarismo ng mga kabataan. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang pagkakasunod-sunod ng aralin dito sa discussion video na ito. Once again, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.